Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagulanta nga itong sikuting ng Norte at Lisa sa matinding isiniwalat nga ni Cathy Binag at nagkaroon ito ng patutsada patungkol sa mga kabalbalan at nagaganap sa loob mismo ng bansa natin at sa Malacanang. Ngayon nga ay talagang hindi sila makapaniwala dahil talagang nanginginig na naman sa takot itong sikuting ng Norte na ito matapos ngang ilabas ni Cathy Binag ang mga ebidensya at mga pruweba sa publiko. Ngayon nga ay matatandaan natin, itong si Cathy Binag na ito ay isang star witness patungkol nga sa mga kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansa natin. Ngunit talagang maraming pulpolitiko na gustong pabagsakin at kitilin ang buhay ni Cathy Binag. Ngunit hindi nga ito natakot at isiniwalat muli ang mga threat na ito na ginawa ni Kuting ng Norte at kamuntikan ng mawala ang kanyang buhay. Dito natin mapapatunayan na gagawin nga lahat ni Kuting ng Norte na ito para mawala ang tinik sa lalamunan nila at magpatuloy ang mga kabalbalan at pagnanakaw nila sa kaban ng bayan na hindi naman papayagan ni Cathy Binag. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yeah. So, nung nakita mo yung mga, mga tao doon, ano yung na-observe mo? Nakapasok ka ba doon sa loob ng Comelec, doon sa Manila Hotel? Bawal sis. Bawal pumasok. Okay. Ang pwede lang per candidate, apat lang kasaming candidate. So kailangan syempre si Mrs. Rodriguez was there. Alam mo yung Mrs. ni Attorney Vic, very humble. Very humble. Magpagwentuhan natin kasi para makita natin yung mga hindi nakikita ng tao. So bago tayo dumako doon sa mga pagtaas mo ng kamay, so na-meet mo ang swerte mo kasi ako never ko pa na-meet si Attorney Vic personally at saka yung wife niya. Pero nakita ko yung wife niya at saka family niya nasa loob ng librong ito. Nasa Kingmaker. So, okay. So yun lang ang ano ko. Pero ikaw, you're lucky kasi nakita mo sila in person. So tell me about the wife of Attorney Vic. Di ba? Para may magsikabubong tayo, magmaritas tayo ng bonggang-bongga. Alam mo, for me, parang when I first, na nakita ko siya, ideal siya political wife. Kasi very simple, very humble, but, decent, elegante. Hindi siya yung, alam mo, hindi siya pabongga na, pasosyal and everything, but meron siyang class. Nakikita mo yun kapag decente yung babae, you don't need to put a lot of things in your body. You don't need to put a lot of makeup. Alam mo yun? So, hindi mo kailangan mag-show off katulad ng mga kongresista na kahit anong isuot nila, mga designers, mga mukha pa rin frag. Mukha pa rin frag. Anyway. Totoo. So, nagkwentuhan kayo ni Mrs. Rodriguez? Yes. Nag-approach ako sa kanya. Siyempre, di ba? Siyempre, idol natin yung kanyang asawa in a way, di ba? Nakakatuwa na ma-meet, and I asked her nga, sa how do you feel? Ganyan. Tapos sabi niya, we talk about it. Oo. Si Mia. Mia. Ala, naputol si sister. Mukhang ginorgor na mga kawatan. Mukhang ginorgor na naman ang aking sister. You know what? Every time na lang, nag-live kami ni Cathy B. We are the voices of justice. And now, ginuguro ka, sister. Talaga naman. Okay, going back Armed Forces of the Philippines. Yeah, Armed Forces of the Philippines, bantayan nyo yung mga tao nyo dyan, ginagamit kayo. I know. So, sister, so nagkaroon ba kayo ng conversation ni Mia Rodriguez? Yes, we did. Nung pinakilala kami,
kasi I'm with si Ate Chuchi, so we were like, we approached her and we look for her actually. Then nagkakilala kami, then kinausap ko siya, sabi ko, of course I introduced myself, then tinanong ko siya, how do you feel? And sabi niya, syempre, kinakabahan in a way. Tapos sabi ko, huwag kang kabahan kasi the intention of your husband is genuine naman, di ba? Para for him to serve the country. Serve the country and para sumulat ng libro about yung kabulastugan ng gobyerno is something. It's a big thing. And only brave and courageous personalities can do that. Di ba? Yes. Kaya naman mega promote tayo. Ayan, ang alimbog politic. Yes. Gusto ko, sis, mamimigay ako ng libro niya. Ayusin ko. Mamimigay ako ng libro niya. Kasi I'm actually reading it now. So, so parang, binabasa ko siya now, di ba? That's good. At alam mo, talagang dapat i-share natin dun sa mga hindi kayang bumili ng libro. And that's good idea. That's really good idea. Actually dito, may mga na-donate na kami na ilan-ilan na mga public library para yung mga dito, mga Amerikano, ibang lahi ay maging aware sila, 'di ba? Actually kinakausap ko din si Raimi na nasa Japan. Sabi ko pwede mag-donate ka sa mga library ng Japanese kasi lang they're Japanese speaking. Sabi ko for sure may mga nang-English diyan, ano? You donate at least 2, 3, 4 para ma-aware sa kwento ng mga bangag. But anyway, so okay naman, kumbaga warm welcome talaga yung experience mo with Mia Rodriguez and of course, the Attorney Vic. So, ano yung naramdaman mo dun sa crowd nung nakita mo, nung nandoon ka? Like any other, I believe talaga na kapag ang mga tao talaga very passionate na gusto magkaroon ng pagbabago, at nakaranas talaga ng, yung first hand na experience nila na alam nila yung meaning na nahihirapan ka at naapektuhan ka ng maling pamamahala ng gobyerno. Very passionate sila na gusto nilang mabago na talaga. Very warm. Talagang, alam mo yung with emotions na yung support nila is there. So, kitang-kita mo. Alam mo sis, iba talaga no? Parang ako talagang, iba talaga pag nakikita mo actual yung mga nangyayari, hindi lang sinasabi sa'yo. So, mas naiintindihan mo kung saan nanggagaling yung emotion at saka galit ng ibang tao. Lalo ka na. Kasi ito mga pinag-uusapan natin, yung mga tao na nagpapatakbo ng Pilipinas, talaga namang alam mo, nakita ng dalawang beautiful eyes mo. Nakita mo kung paano sila sumingot. Di ba? Oo. Anyway, tignan mo pumapantay na ako ngayon sa'yo. Namumula-mula na rin aking skin. Pantay na Thank you for your skincare. By the way, I'm using skincare of Miss Cathy B. Pero trial ko muna. Kung gumanda ako kasing ganda niya, then go for it. Di ba? Yeah, correct. So, okay, bago natin humantong dun sa kay Anton Nagva, kung saan, meron siyang paggigipit na ginagawa ngayon sa mga kandidato dyan sa Mindanao, talaga namang, ano yung feeling nung umakyat ka sa stage? Doon, kumbaga, itinaas mo ang kamay ni Attorney Vic Rodriguez. Ano sinabi mo doon, sis? Kasi hindi ko narinig. Nagurgur kayo doon, nag-jump kayo. I know. Very simple. Like, sa mamamayang Pilipino, maging mapagmasid at maging matalino sa pagboto. Huwag na kayo masyadong magpapaniwala sa puro pangako at salita lang ng mga tumatakbo bilang politician sa bansa natin. Kasi sa umpisa, ang daming promise. Pero once nakaupo, hindi na ginagawa yung kanilang pinangako na pagsilbihan at ilaban ang katotohanan or tama against sa mali. Wala na. Parang nandyan na lang, nakapwesto na, di ba? Parang hindi na, nakatangan na lang dyan, walang ginagawa, or mas pinaprioritize yung mga hindi ganun ka-importanteng bagay rather than sa mas importanteng bagay na dapat pag-usapan, katulad nga ng mga ating problema sa healthcare, sa ating flood control, all the budget na nawawala, na sinabi lang may mga napuntahan pero wala. I know. Kaya nga, grabe.
So anyway, I hope talagang magwagi yung mga kandidato na deserving at talagang mayroong totoong layunin para sa bayan. I hope, sabi ko nga, huwag tayo mabudol muli sa mga pangako kasi tulad ngayon, campaign season pa lang, di ba? Ay itong si Lagdameo ay nanggipit na based doon sa mga ng governor ng Maguindanao del Sur. Dahil sinasabi, actually pinost mo rin ito, ang mga statement ni Governor Mariam S. Magudadato, shout out sa ating mga palanggang mga Muslim brothers and sisters, na marami tayo, ikaw marami kang kaibigan, ako din, may mga naging kaklase ako na they're really good people. So sabi dito niya, hindi makatarungang pangingialam sa politika sa mga Maguindanao del Sur. Matagal ring pinaghirapan at pinagsikapan ang mga kapayapaang tinatamasa ng probinsya ng Maguindanao del Sur na ngayon nagkaroon ng banta dahil sa hindi makatarungang pangingialam ni SAP Anton Lagdameo. Sabi nga dito, ang kasalukuyang sitwasyon ng politika sa Maguindanao del Sur ay taliwas sa gentleman's agreement at sa equity of the incumbent dahil sa pangingialam ni SAP Lagdameo kasama si Governor Tamayo ng South Cotabato bilang chair ng PFP or Partido Federal ng Pilipinas. Malinaw na ang motibo ay pag-away-awayin ang Bangsamoro sa kapwa nila Bangsamoro at ang pagtibag na maitatag na alliance among Maguindanao families. Ito ay hindi makatarungan at malinaw na paglalapastangan sa ating mga Bangsamoro brothers sa Bangsamoro. So anyway, for sure, ikaw nabasa mo, narinig mo yan. So nakikialam si Lagdameo. Ang pangingialam siya sa pagpatakbo ng mga mayors, governors o ng mga politiko doon. Kumbaga, inuutusan niya yung mga tao, ginugulo niya, tama ba? Kung yun na, wag tumakbo si ganito. Kailangan tumakbo yung manok niya. Dahil kung hindi, ay magpafabricate sila ng crime or kakasuhan nila itong mga kawawang, na sa mga matitino at Muslim brothers and sisters natin. What is your thought about that? You, nakilala mo si Lagdameo, na nakita mo ng dalawang beautiful eyes mo na siya ay isang Ngagva at kaklase niya si Ngagva Jr. Well, first and foremost, it's a sign of insecurity and fear for me. Kasi if you're really confident that you're a good leader and you're delivering properly, like gusto ka ng mga tao, hindi mo kailangang mangharas at saka hindi mo kailangang manakot or manggulo. Well, I'm not surprised kasi kung kami nga ginulo niya relasyon namin ng tsuhin niya. Kung ako nga ginulo niya yung in a way ginulo niya yung buhay ko, like siniraan niya ako sa mga tao na wala akong ginagawang masama. So, yan yung kanyang character niya yan. Even yung mga ibang nagtatrabaho sa tsuhin niya dati na naging super loyal sa kanya, ginulo rin niya yung buhay, sinira niya. So, these are the type of people talaga na kahit gaano ka ka-loyal, kahit gaano ka kabuti sa kanila, ang gusto lang nilang gawin sa'yo is gamitin kanila. They will play with your emotions, papaasahin kanila with everything. At the end of the day, gagamitin lang kayo diyan sa warm, sa mga nagpapagamit sa kanila. Wag po kayong magpakatanga. Kasi po, alam nyo po, katulad namin, magtaka po kayo ba't meron kami mga nahiwalay sa kanila na ayaw na namin sa kanila kasi nga nakita namin totoong adhikain or kanilang intensyon kung anong klase ang pagkatao nila. Is wag po kayo magpagamit kasi itatapon rin lang po nila kayong parang bulok na basahan. So, good luck sa inyo. So, ngayon, feeling nila kasi pera-pera lang ang katapat nyo. Tapos after nyan, magiging collateral damage pa kayo. Tapos kayo na yung masama. Kasi ganyan sila, hindi na kayang sila lumaban ng harapan. Gagamit sila ng ibang tao. Yan ang style nila. So nung nakita mo to, nabasa mo, rinig natin sa video, na talagang nananawagan itong mga taga-BARM na, kinukundina nila na sana wag kundinahin ni Bangag Jr. yung kanyang special assistant, special assistant to the Bangag, to the president, na wag niyang kundinahin itong ginagawa na panggigipit ni Anton Lagdameo.
You know? So, ikaw, you know, napag-usapan naman natin yan in the past, na balikan nga natin, sis. Sa mga kaalaman ng lahat, ipaka-introduce mo nga kung sino si Anton Lagdameo at ano ang connection niya sa iyong ex-partner, TBF. Si Anton Lagdameo is pamangkin ng aking ex-partner na si former Congressman Tony Boy Florendo of Davao del Norte in Davao City. So pamangkin siya ni Tony Boy, then naging congressman din siya. Best friend siya ni BBM. Okay, BFF siya kasi nga, you know, BFF sila sa pagbabangag. So, kung babalikan natin sis yung life mo with TBF at syempre, di ba, nakwento mo na binalya ka di Anton, di ba? Sa restroom. Di ba? Yes. So, yun yung worst case scenario, yun mga kababayan, na yung nagpapanggap na akala mo maamong tupa, ay hinaras ka. Di ba? Yes. Hinaras ka, gusto kang pagsamantalahan, sinabihan ka na kung hindi na, ano ba yung sabi, hindi na kaya o kailangan mo ko. Sinabi niya na, actually sinabi niya in front of other people. May mga tao doon nung binanggit niya yon. So, even the people there na shock nung ginawa niya in front of me. Sinabi niya na, alam mo naman, yung tito ko, matanda na yan. Just in case, hindi na kaya, malapit lang naman ang bahay mo sa akin. Pwede akong pumunta sa'yo or pumunta ka sa akin. Kapal na mukha. Alam mo, kadiri. Alam mo, you're very consistent. Kasi kahit balikan nila yung video natin nakaraan, the same exact statement ang binitawan mo. So you are really reliable. Kaya nga ayaw ka nilang ipatawag sa Senate. Ayaw ka ipatawag sa Senate. Sis, baka magkawindang-windang ang buhay ng mga bangag. But anyway, so matatanda, ano pa yung mga worst case scenario na ginawa ni Lagdameo? Kasi, my God, hawak nila budget ng Pilipinas. And now, nanggigipit sa BARM. Nakikialam kung sino ang tatakbo sa mga posisyon. So, hindi mo pwedeng diktahan dahil meron tayong batas na malaya yung sino mang mamamayang Pilipino na gustong tumakbo sa kung anumang posisyon. You can read and write, Filipino citizen, Pero ngayon, tinatakot kasi may isang statement, I forgot kung sino nag-statement, na sinasabi na kapag hindi sumunod kay Lagdameo, ay magpa-fabricate sila ng crime. The same thing na ginawa ni Lee Satanas at mga kasabwat niya dito kay Distressed Mother. Diba? So anyway, ano yung na-feel mo? Kasi parang nag-flashback ba yung mga kasamaan nila nung nabasa mo? Yes, actually, it was a lot of people pinapadala sa akin sa Messenger, then a lot of people tinatag ako. Nag-comment nga ako dun sa isang sa Facebook page ni Governor the girl, the one who speak Governor. Up. Maganda something like that. So I said Mariam. Yeah, I said I would love gusto ko pong ma-meet ng personal si Governor. Kasi 'di ba, parang women empowerment 'to. Kasi parang eto, hindi niyo ba napansin, ang mga taong binubuli is puro babae now. And doon niyo makikita yung type of character ng mga leader na 'to. Walang respeto, walang utang na loob, walang respeto, hindi walang takot sa Diyos. So, saan tayo pupunta niyan? Anong mangyayari sa bansa natin? Mga addict pa, 'di ba? Yeah. So ano yan, parang tigilan nyo na yan. Dapat talaga labanan na to lahat. Kasi ang pangit, addict yung grupo ng mga leaders natin. Tapos, mga addictos talaga. Kinukonsinti pa ng mga iba pang leaders dyan, yung mga like sa Congress. Ano ba kayo? Di ba parang magkaroon naman kayo ng ng mga bayag. Kasi alam nyo namang mali yung ginagawa eh. Sasama kayong lulubog dyan. Alam nyo, ginagamit lang din kayo. Imagine kung si VP Sara nga ginanyan, ang mga Duterte ginanyan after nila tulungan. Kayo pa kaya? Ano lang kayo sa kanila? You're just a toy. You're just a toy na remote control. So, mabantayan niyo yung sarili niyo kasi ang balita ko, kayo mismo, meron ng ang dami ng babaliktad sa inyo. So, bantayan niyo yung mga isa't isa kasi tingnan natin, baka magkagulatan kayo dyan. Diba? Sabi ni Iya Minidal, taga-Barm yata doon, taga-Barm yata siya. Palaban yan si Bay Miriam, di ba? Sabi ni Papi's Angel TV, hindi na nakontento. So, grabe talaga.
Sabi ni Rebecca Ugata, pumapatol sa mga babae, siguro mga beke yan. Sa akin, sis, kasi may addicting personality eh. So, pag may addicting personality ka, you will never be content. Di ba, addict eh? Addict, lahat. Yeah. Parang power, fame, Pera, money. It's not, pag pera, hindi enough. Parang, I want more. Kasi ganun yung person, pag meron kang addictive personality, that will happen to you. Ganun yun. Exactly. So, addicting sa kanila kung anong ginagawa nila. Kaya nga yung mga palangga ko, alam mo, hindi pa rin tapos ang ating Speak Up Day, no? You know, sooner or later, biglang na lang kayong magulat na lang kayo, bumabaha na ang tao dyan, you know, sa kaka-vlog namin ni Cathy dito. Yeah. So, mananawagan tayo ng Speak Up Day. So, I hope, pag dumating yung mga Speak Up Day, pag may mga pagtitipon uli, you're willing to help for food and water, di ba? Later on, supportahan natin yung mga taong lumalaban later on. So far, medyo nagpapahinga sila. Baka bigla na lang silang, you know, bigla na lang hilain si Kuting dyan sa Malacanang. You'll never know, right? So, yes. So, ano ba ang mga gusto mong linawin dito? Ano ba mga nahagip mo na mga balita? Kunyari, ikaw ang tagapagbalita. Cathy B, ano ang mga nahagip mong balita na sa nangyayari ngayon sa gobyerno na kinaiinisan mo na paulit-ulit na lang na ginagawa ng bangag na government na ito? Well, yun nga, yung nagulat ako dun sa BARM. You know, and you know, ako sa totoo lang, ako yung natatakot for him, for Anton. Kasi alam mo, mahirap kalaban ng mga Muslim. United yan. And, you know, they have their own, may sarili silang bubbles eh. Diba? Parang kung pwede, nagkakaisa sila, walang gulo. Ngayon, kung papasok ka, tapos guguluhin mo, good luck. Diba? Good luck sa'yo. Yan nga yung sinasabi ko sa'yo na yung parang kinainan ng malademonyo na yung pag-iisip na feeling nila, porke nasa pwesto sila na hindi naman permanente, is akala na kaya nilang gawin lahat. So nakakalimutan nila na, alam mo, ang Muslim, it's all over the world. And if you hit one, you were hurting everybody. So that's true. Yeah. Walang ganon. So bantay kayo. Sis, na mainit na balita ngayon, 2 days, I think 5-6 few days ago, na itong na bitay nating kababayan sa Saudi na, you know, walang, sabi ng gobyerno ay ginawa daw nila ang lahat, pero sabi ko nga kanina sa vlog ko, hindi walang clamor, walang media before, kasi last year pa yun, natulan. Tapos parang sinikreto pa nila yung identity ng ating kababayan. Hindi natin nalaman kung sino tong taong ito, mabuting tao ba ito, kumusta yung pamilya niya. Tapos parang news blackout yung ginawa ng bangag na gobyernong ito na talagang hindi natin narinig. Kasi you know, mga kababayan, kailangan kasi ng awareness pag mga ganitong klaseng international concern dahil nasa Saudi yung ating kababayan. So anong feeling na parang, ano yung pakiramdam mo na nabetray na naman, may nagbuwis na naman na buhay ng OFW na hindi nabigyan ng man lang, you know, ng chance na makapagbagong buhay or hindi ka natin alam kung ano talaga nangyari, sis? Ako, ang take ko dyan, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, kaya nga hindi nila naintindihan yung feeling ng nasasaktan ka at may hirap ka. Kasi they are privileged people. Yung never nila naranasan mahirapan. So, like, that OFW, kaya nga siya nag-OFW kasi kailangan niya magtrabaho para sa pamilya niya, di ba? That's true. So, they don't care about that. They don't, you know, they think na, hindi naman ito mapapansin. Like any other things, which is what's happening right now. You can even see na, di ba, parang dinidedman nila, blackout ang news. So, parang hindi naman malalaman ng tao. They forget na may social media. Ang TV naman, di na pinapanood na lahat nasa social media na di ba? So, that's true. You know, and also, sis, kasi walang lihim na hindi mabubunyag. Kahit na anong tago mo, lalabas at lalabas yung katotohanan. Especially like pag may masasaktan ka. You're right. Kasi, you know, if you compare, sabi ko nga, kinukompare ko nung si Sara Balabagan, you know, Sara Balabagan, napakatapang yan, kaibigan ko yan. During that time, Ramos time, wala pang social media. You see the comparison. Sis, walang social media, mga bagets pa tayo noon.
Ano ba, mga ano pa tayo, mga musmus pa tayo ng dalawa. True. So, I mean, walang social media, walang ganito, walang platform. Pero buong mundo nagkaroon ng awareness kasi ginawa ng gobyerno yung kanilang duty to save Sara Balabagan. But this time, din sa John Doe na kababayan natin, hindi natin alam kung sino siya, ano pangalan niya, anong background niya. Media, wala talaga sis. Wala talagang ginawa. So, what's the point of digital age na sinopress na lahat ng gobyernong ito na huwag pag-usapan ang mga nangyayari sa katulad ng isang OFW na bigla na lang, well, last year pa siya na ginudge na, gugurgurin siya. So, how sad is that, sister? Yes. Sis, alam mo, in a way, ano rin ako parang baka kasi hindi rin nilalabas ng gobyerno. Kasi government to government yan eh. So, I don't, di ba, baka hindi nila talaga nilabas. So, kaya hindi rin lumabas lahat. Parang in-ignore, then hindi nila nilalabas yung, yung status ng kaso. So, kaya hindi rin siguro pinag-usapan ng media. Pero nga, kung nabanggit na to before, dapat din gumawa din ng effort. Kasi di ba ang media rin kasi dapat sila yun nga, paulit-ulit ko sinabi. Si Miss paulit-ulit po ako. And wala akong pakialam kahit anong sabihin nyo. So, paulit-ulit kong sasabihin na supposedly ang media is boses ng masa. Di ba? Para rin yung for the people, di ba? Yun nga yung dapat. May duty sila para sa taong bayan. Exactly. Kaya nga tinatawag silang fourth estate eh. Sila ang maghatid ng mga totoong pangyayari. So you're right. Kasi nga, tama ka. Ito, diplomatic relationship between the Saudi government and the Philippines. So alam na to ahead of time, before. Di ba? Yes, yes. So government to government kasi yan sis. So kapag G to